pagkatapos sa KOGC at kay Pastor Kibuloy, nakaambang ang warrant of arrest for non-bailable offense sa kay Mans Carpio na asawa ng Vice Presidente, kay Pulong Duterte na congressman, at kay Sir Allen This Capuyan. administration is the basic things hindi nila alam. Once a government has to use force and intimidation on its people, then we know that it is weak. It is weakening. The cocaine use of the president, hindi pa nila sinasagot ito. No, yan yung gusto nilang kalimutan natin. And this is a very, very serious offense. If ay gusto niyang tabunan na ang kapalpakan at ang paglawak ng paglugmok ng ekonomiya at ang paglala ng maagang laro niya sa maruming politika, kailangan niya magkaroon ng diversion show. At nakita niya na oportunidad ang Davao. Binanggit kanina ni Atty. Torion ang Duterte political forces na gusto niyang durugin at ng Amerika na hindi na makabalik at muling maging national leaders, at si Pastor Kibuloy na gusto din ng Estados Unidos na wag pong lumawak ang kanyang ministry work sa iba't ibang parte ng Amerika, kung kaya inimbintuhan siya ng intrigang mga kaso para putulin po ito. Imagine ang umahabol kay Pastor Kibuloy, buong gobyerno ni Marcos na gustong pagtakpan ang kanyang mga kapalpakan at kabulukan, at ang weight of anti-terrorism units ng Amerika, hindi lang FBI, yung US Treasury Department Office of Foreign Assets Control. Wala pa pong ginawa na ganyan ng Amerika except kay Pastor, at least in our record, na hinabol ng OFAC ng US Treasury Department. Mga kababayan, yun pong dahilan kung bakit malubha ang intensity ng paglabag sa karapatang pantao at utilization and employment of state terrorism forces using the PNP because of that. At ang isa, ma'am, syempre, kailangan before mag-2025 at 2028, walang puwersang matitira sa mga sumusuporta sa Duterte and even the Duterte. Bakit? Pagkatapos sa KOGC at kay Pastor Kibuloy, nakaambang ang warrant of arrest for non-bailable offense sa kay Mans Carpio na asawa ng Vice Presidente, kay Pulong Duterte na congressman, at kay Sir Allen Capuyan na kinasuhan nila ng gawa-gawang kaso ng drug trafficking, at ito'y pang-iskandalo. At kung makachamba, mukhang tsatsambahin ni Boying Rimulya, iakyat sa korte, non-bailable offense ito. At ang iskandalo niyan laban sa Vice Presidente, siyempre asawa niya ito eh. May kaso ito ngayon at mukhang iakyat nga ng DOJ. At kay Tatay Digong Duterte din, gusto nilang kumalma ang mga Duterte, at I agree with Atty. Torion, the KOJC and Pastor Kibuloy na kaso has been made as a showcase na ganito ang mangyayari at kaya naming gawin. You know, what's so funny about this administration is the basic things hindi nila alam. Once a government has to use force and intimidation on its people, then we know that it is weak. It is weakening, and tinatalikuran na sila ng taong bayan kung kaya't kailangan nilang puwersahin. But when a government is strong, the people will follow them out of trust, out of respect. So Bongbong Marcos's administration can already feel that the people no longer trust him. Which is why they are now using force and intimidation. Ang bibigat na mga kamay na mga ito. And also, what other issue are they trying to hide? Are they trying to distract us from? The cocaine use of the president, hindi pa nila sinasagot ito. No, yan yung gusto nilang kalimutan natin. And this is a very, very serious offense. If this is true, we want to know what the mental condition of this president is. And what else? Yung sinasabi ni Eric, yung listahan na actually napakarami. Yung pagtataksil sa Pilipino dahil nakikipagkuntsabahan ang gobyernong Marcos sa CPP, NPA, NDF. Yung huwad na peace talks na bubuhay na naman, binuhay na naman. At yung CPP, NPA, NDF party list, kakuntsaba na nila, mga attack dogs nila. No, so that they can even come up with an almost full senatorial slate. This is what's happening to our country under this administration. No, so they need to distract us. They need to give us a circus.
Ang bibigat na mga kamay na mga ito that we didn't even experience with PRRD because his trust and approval ratings were sky high. Hindi niya kailangan na mag-intimidate at pilitin ang mga tao. Bakit? Kasi very competent siya. Alam niya kung paano magsilbi sa taong bayan. Kaya ganun kataas. Ito mga ito, walang alam kundi puro politika, puro sariling ayenda. Paano patagalin ang sarili nila sa poder na yan, no? Okay, yes. Yun nga, going back din sa statement ni Dean Torion kanina, you mentioned po din kasi about extraordinary rendition. Kasi there were also reports po na some of the conditions na binigay po ni Pastor were not granted. So can we clarify on this? So is there any news about the extraordinary rendition na ano po from this government? Para lang sa ilang ulit na kasi natin itong binabalik-balik, no? Yung extraordinary rendition, different yan sa extradition, no? Yung extraordinary rendition, kukunin ka lang bigla or i-transmit ka lang bigla at nandun ka na sa kabilang bansa, sa US, para i-try ka ng trial doon. Ginagawa itong policy ng US noon for terrorism cases, but there were also instances na maski hindi po terrorism ay ginagawa pa rin nila ito. Very good example is the Panamanian president in the 1980s na pumunta yung US doon, in-invade nila, kinuha si Manuel Noriega at pinunta po doon sa Amerika at trinayal, naging convicted, no? Ito po ang iniiwasan po ni Pastor Apollo Sikibuloy. Bakit po? Siya po ay citizen, siya po ay Pilipino. And karapatan po niya na mag-request. Hindi nga ito condition, no? Karapatan po niya mag-request. Kasi ang iba kasi sinasabi na condition. Okay, whether a condition or a request, can this be done? Sa akin pong palagay po pwede po. Kasi lahat po ng Republican governments po, Democratic governments, no, ang mga theories po niya, no, ay sasabihin na isurrender ko itong mga rights ko sa gobyerno, pero yung gobyerno, protektahan tayo. Hindi po pwede na may dalahin lang ako bigla-bigla na walang proseso. Yun po ang gusto ni Pastor Apollo Sikibuloy kasi sa Pilipinas, meron tayong territorial sovereignty. Dapat ang Pilipinas ang nasusunod kung ano ang mangyayari dito sa ating bansa. So, si Pastor po, nag-request lamang na kasi ako po'y Pilipino, citizen po ako, dapat po protektahan ako ng ating gobyerno ni Presidente na hindi ako dalahin lang ng Amerika, ikidnapin lang ng Amerika, or hindi ako ipadala ng Presidente natin doon sa Amerika na walang proseso, no? So, yun ang request niya. Kung pag-aralan mo kasi yung extradition treaty natin, no? Ang under Section 11, Paragraph 2, if you will read it, the requested state, no, may postpone the extradition process while the accused is facing a case in court. Yan extradition yan, ha? So, kung nakalagay dyan, in an extradition process, hindi extraordinary rendition, ha, na meron ngang right pala yung requested state, no? So, pwede yun hingiin natin, no? How much more sa extradition, which under Section 48 of the Anti-Terrorism Act, there's even a ban. Illegal yun. Pero sasabihin natin, illegal na pala yan. Bakit po pa? Gusto po yan in writing. Ganito po, gusto namin in writing kasi nga, yung Section 48 appertains only to terrorism, no? Kung akusado ka o convicted ka ng terrorism, so later on, kung mangyayari yun, at least may papel. Iba talaga pag may papel, eh. Presidente, wag mo ko ipadala sa Amerika kasi may pinirmahan ka kasi. Yun lang po ang aming, yun ang kahilingan po ni Pastor. So, yun ang amin sanang i-explain po sa inyo na hindi po yan kayabangan, karapatan po natin yan na tayo po ay protektahan ng ating presidente. Kaya hinalal natin siya, eh. Obligasyon niya na protektahan po tayo. Attorney, excuse you may react on this. Sabi niya, immaterial. Hindi yan daw sakop nila because the case is in court, kaya immaterial yung request na yan. The word that he used in his statement that Marcos Jr., immaterial daw yan.
Yeah, hindi po immaterial kasi we are not talking about the act, not asking him to interfere with a court case. We are asking him to put into writing the fact that we should not practice extraordinary rendition, no? So, hindi po yun sasabihin that we are already interfering in the court process. Iba yun. We know the separation of powers. Yung pag-trial ng kaso sa korte yan. Pero ang hinihingi natin, habang humaharap si Pastor Apollo si Kibuloy sa kaso, no? Hindi sana siya sasabihin, ay, mamaya na muna, ipadala ka muna namin doon sa Amerika para harapin mo yun, no? Hindi po pwede yun kasi bawal, kasi immoral yun. May karapatan tayong protektahan ng ating presidente. Maski nga sa extradition process, maski mag-file nga ng extradition process, under Section 11, Paragraph 1, pwede ka nga in a formal extradition process na pwede ka hiramin ng Amerika. Hindi mo na ipatuloy yung mga kaso dito, pwede ka hiramin kung may extradition process na at i-trial ka doon at ipapriso ka doon and then after ka mapriso, bago ka ibalik dito. Si Pastor Apollo Kibuloy po, 74 years old na. Kung i-allow natin yan, no? So, anong mangyayari ka pa? So, magtagal pa yung kaso. Hanggang ngayon, hindi pa nga nag-trial eh. So, ang request sana namin, kung meron mga extradition, yung paragraph 2 ay operationalize, hindi yung paragraph 1. At saka hindi nga extradition yan. Extraordinary rendition, yung gusto namin na hindi dapat gawain. At i-clarify. Attorney Dina. Okay. In addition to what Attorney Torion said, under the extradition treaty kasi, if you have cases here in the Philippines, dapat unahin yung mga kaso dito sa Pilipinas bago ka ibigay sa ibang bansa. Bakit? Precisely because of the doctrine that the Filipinos are under the sovereignty of the Philippines. So hindi siya dapat i-turn over until after they have exercised whatever powers they have and filed and ipatuloy yung mga kaso na final ng Republic of the Philippines dito sa bansang ito. Ang gusto lang sana po ni Pastor is habang tumatakbo yung kaso niya dito sa Pilipinas, magbibigay ng garantiya ang presidente na hindi siya kukunin ng states habang pinapatuloy yung kaso dito. Hindi siya kukunin bigla at dadalhin doon sa Amerika. Ang gusto lang po ni Pastor, harapin muna niya yung mga kaso niya dito at hindi siya kukunin doon. Kasi po, yung sinasabing extraordinary rendition, as Attorney Torion said, that is akin to kidnapping sa ating batas. So, kidnapping po yan. Yun lang po ang gusto sana ni Pastor. Huwag ako kidnapin ng Amerika. Because under American law, okay po yan. Pwede nila yan gawin like what they did to President Noriega before. Pero dito po, bawal ho yan. Unfortunately, like Ka Eric said, the President has deemed that to be immaterial. Yeah. May binanggit pa siya kanina, mga kasama, mga kababayan. Grabe. Ang sabi niya, nangyari lahat ito sa KOJC dahil hindi sumusunod si Pastor Kibuloy sa proseso ng batas. Excuse me, Mr. President, ikaw ang hindi sumusunod. Ba't di mo bayaran ninyo ang 203 billion pesos na minamando sa inyo ng Korte Suprema sa utang nyo, sa inheritance taxes? Iniikutan mo, iniistapa mo ang sarili mong gobyerno. Iniistapa mo ang taong bayan. Kasi ang hindi pagbayad niyan, sa simple lang, dinadaya mo at ninanakawan mo ng buwis na dapat sa mamamayan. 203 billion. O, ikaw ang mahiya. Pangalawa, pinapabalik sa inyo ng Korte Suprema ang 57 hectares na kinamkam ng pamilya nyo sa Paway, Ilocos Norte. Tatahi-tahimik ka, patami-tameme ka, bait-baita ng style mo. Pero bulok ang diskarte mo sapagkat iniikutan mong batas, binubutas mong batas, at ginagamit mong batas kung conveniente at advantage sa inyo. The way you did it against KOJC and Pastor Kibuloy. Sige nga, bilang presidente ka, pangunahan mo ang pagsunod sa batas. Don't tell it to Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy is not yet convicted by court na siya ay may pananagutan na. Hinahanap pa lang siya para magkaroon ng trial. Ngayon, ikaw ay dinesisyonan ng korte na ibalik ang 57 hectares
sa Ilocos Norte na ninakaw ng pamilya nyo, kinamkam, ill-gotten wealth ang deklarasyon ng Korte Suprema last 3 days ago, at ang inyong 203 billion na state taxes na hindi mo binabayaran at ayaw mo bayaran ito, ay utang nyo yan sa taong bayan. So mga kababayan, ito yung binabanggit ng ating dalawang lawyers na kasama. Kalabisan ba ang hingi ni Pastor Kibuloy bilang mamamayang Pilipino ang pagrespeto sa kanyang mga fundamental na karapatan, at bilang Pangulo ka ng bansa, obligasyon mo yan sa bawat Pilipino. That includes Pastor Kibuloy and members of the KOJC. Number 2, kalabisan ba na sabihin ni Pastor